Isang malaking development ang kumakalat ngayon sa usapin ng maritime security ng Pilipinas, at kung ikaw ay sumusubaybay sa modernization ng ating Coast Guard, siguradong mapapansin mo ito. Mula sa isang tweet ng source na si Herbie@Herbie_Atex, lumabas ang isang dokumento na nagsasabing may notice of award na para sa konstruksyon ng 5 bagong malalaking barko para sa Philippine Coast Guard. At hindi basta-basta ang project na ito. Ayon sa dokumento mula sa Department of Transportation o DOTR, opisyal nang iginawad ang kontrata sa Mitsubishi Shipbuilding Co., Limited, para sa paggawa ng 5 units ng humigit kumulang 77-meter multi-role response vessels, MRRVs, para sa Philippine Coast Guard. Ano ba ang ibig sabihin ng Notice of Award? Para sa mga hindi pamilyar, ang Notice of Award o NOA ay isang mahalagang hakbang sa procurement process ng gobyerno. Ibig sabihin nito, napili na ang winning contractor, sa kasong ito, ang Mitsubishi Shipbuilding, para gawin ang proyekto. Pero tandaan, hindi pa ito ang simula ng construction. Pagkatapos ng NOA, kailangan pang maglabas ng Notice to Proceed, NTP. Doon pa lang talaga magsisimula ang aktwal na paggawa ng mga barko. Kaya ngayon, nasa pagitan pa tayo ng awarding at execution phase, pero malinaw, tuloy na ito. Gaano kalaki ang proyektong ito? Base sa dokumento, ang kabuuang halaga ng kontrata ay umaabot sa 59,422,496,796 yen, Japanese yen. O humigit kumulang 22 piso to 23 billion pesos depende sa exchange rate. Hindi ito maliit na halaga, isa ito sa pinakamalalaking maritime acquisition projects ng bansa sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project, MSCIP, Phase 3. Ano ang MSCIP Phase 3? Ang MSCIP ay isang long-term program ng Pilipinas para palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard. Phase 1 at 2 nagdala ng mga 44 na meter at 77 meter vessels na ginagamit na ngayon sa patrol at rescue missions. Phase 3 ito na ang kasalukuyang yugto, kung saan mas malalaki at mas advanced na barko ang idinadagdag. Sa Phase 3, target talaga na mapalakas ang presence ng PCG sa mas malalayong karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Ano ang MRRV at bakit importante ito? Ang Multi-Role Response Vessel, MRRV, ay hindi lang simpleng patrol ship. Multi-purpose ito, ibig sabihin kaya nitong gawin ang iba't ibang mission. Search and Rescue, SAR, Maritime Law Enforcement, Disaster Response, Environmental Protection, Offshore Patrol. Ang 77 meter na variant ay malaki, halos kasing laki ng isang maliit na naval ship. Ibig sabihin, mas malayo ang kaya nitong marating. Mas matagal itong makakapag-stay sa dagat. Mas marami itong kayang dalhin na kagamitan at personnel. Bakit Mitsubishi Shipbuilding? Hindi na bago sa Pilipinas ang Mitsubishi pagdating sa paggawa ng Coast Guard vessels. Sa mga naunang phases ng MSCIP, sila rin ang gumawa ng ilan sa mga MRRVs na ginagamit ngayon ng PCG, kaya may established track record na sila sa bansa. Ang Mitsubishi Heavy Industries, na parent company ng Mitsubishi Shipbuilding, ay isa sa pinakamalalaking shipbuilders sa buong mundo. Kilalang-kilala sila sa high-quality vessels, advanced engineering, reliability sa maritime systems, kaya hindi na nakakagulat na sila ulit ang napili. Direct contracting. Bakit ganito ang proseso? Mapapansin sa dokumento na ginamit ang Japan International Cooperation Agency, JICA, Procurement Guidelines for Direct Contracting. Ibig sabihin, hindi ito open bidding na maraming kumpanya ang sumali. May specific arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Karaniwan itong nangyayari kapag ang proyekto ay may kasamang Official Development Assistance, ODA, mula sa Japan. Sa ganitong setup, Japan ang magpopondo, loan. Japanese company ang gagawa ng proyekto. Ito ay bahagi ng mas malalim na cooperation ng Pilipinas at Japan sa defense at maritime security. Ano ang epekto nito sa Philippine Coast Guard? Kapag natapos ang 5 bagong MRRVs, malaki ang magiging epekto nito sa operational capability ng PCG. Isa, mas malakas na presensya sa West Philippine Sea.
Mas malalaking barko katumbas mas kayang magpatrolya sa malalayong lugar. 2. Mas mabilis na disaster response. Sa bansa na madalas tamaan ng bagyo, malaking tulong ang additional vessels para sa rescue operations. 3. Mas epektibong law enforcement sa dagat. Mas kaya nilang bantayan ang illegal fishing, smuggling, at iba pang maritime crimes. Ilang barko na ba ang meron ang PCG? Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard ay mayroon ng 77-meter MRRVs, Par-Ola class, 44 na meter vessels, iba't ibang patrol boats, pero kulang pa rin ito kung ikukumpara sa laki ng maritime territory ng Pilipinas. Tandaan, ang Pilipinas ay may mahigit 7,000 islands at napakalawak na Exclusive Economic Zone, EEZ. Kaya bawat bagong barko ay malaking dagdag sa kakayahan ng bansa. Kailan natin makikita ang mga barkong ito? Dahil kakalabas pa lang ng Notice of Award, hindi pa agad makikita ang resulta. Typical timeline. Notice of Award, ngayon. Notice to proceed, susunod na hakbang. Design phase. Construction, ilang taon. Delivery per batch. Karaniwan, ang ganitong klase ng proyekto ay inaabot ng 2 hanggang 4 years bago makumpleto ang lahat ng units. Ano ang posibleng features ng 77 Metro MRRVs? Bagamat hindi pa inilalabas ang full specifications, base sa mga naunang MRRVs, posibleng magkaroon nito ng helicopter deck, advanced radar systems, high-speed RHIB boats, medical facilities on board, modern navigation systems, at syempre, mas pinahusay na endurance at seaworthiness. Ang proyekto na ito ay hindi lang simpleng acquisition. Ito ay may mas malalim na kahulugan. 1. Strengthening PH-Japan ties. Mas lumalalim ang defense cooperation ng dalawang bansa. 2. Maritime security focus. Pinapakita na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta ng karagatan nito. 3. Deterrence effect. Mas maraming modern vessels katumbas mas mataas ang kakayahan na magpatrolya at magpakita ng presence. Ano ang susunod na dapat abangan? Sa ngayon, ang pinakamahalagang susunod na hakbang ay ang Notice to Proceed, NTP. Kapag nailabas na ito, doon na officially magsisimula ang paggawa ng mga barko. Abangan din, detailed specifications release, construction milestones, launching ceremonies, delivery updates. Kung susuriin, ang pag-award ng kontrata para sa 5 bagong 77-meter MRRVs ay isang malaking hakbang para sa modernization ng Philippine Coast Guard. Hindi man ito kasing ingay ng mga military acquisitions ng Navy o Air Force, pero sa totoo lang, napaka-critical ng role ng Coast Guard, lalo na sa panahon ngayon na mas tumitindi ang isyu sa karagatan. Sa tulong ng Department of Transportation at ng partnership sa Mitsubishi Shipbuilding Co., Limited, mukhang tuloy-tuloy ang pag-angat ng kakayahan ng Philippine Coast Guard. At para sa mga Pilipino, isa itong malinaw na senyales. Unti-unti, pinapalakas natin ang ating kakayahan na bantayan at protektahan ang sariling karagatan.